Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, sa aking mga relatives, sa kapwa ko, soap makers, at lalong-lalo na to those customers of mine here in United States. Thank you very much for purchasing my products, both in Etsy and eBay. Okay. So, gagawa po ako ng sabon at ito ay may ingredients na apple cider vinegar and charcoal powder. Activated charcoal powder. So, sa aking pong kanan, nandito po yung mga ingredients ko. Hinanda ko na. At sa aking kaliwa, nandito yung aking soap mold, pati yung aking hand blender. Okay. So, ang ingredients, ang oils ingredients ko po ay 6. At pwede kong sabihin sa inyo, pero hindi ko maibibigay lahat ng kung paano ko pinormulate ito. Okay? So, ang oils ko po, sinabi ko kanina ay 6. Meron po akong, dito sa bucket na ito, sa container na ito, meron akong castor oil, grapeseed oil, shea butter, safflower, coconut oil, and lastly, nandito po ang aking argan oil. Okay. At hinanda ko na rin po ang aking lye with water and sodium lactate. So, nasa room temperature din po siya. So, hindi po ako gagawa ng sabon na nasa warm temperature kasi minsan nagkakaproblema ako eh. So, hopefully this will work out. And then, andito po ang aking charcoal powder. Nilagay ko po sa stainless container. At makikita niyo po mamaya kung paano ko ito i-mix. Okay? So, nandito po ang aking apple cider vinegar. And of course, pinakita ko na sa inyo kanina yung separated na oil, which is argan. At meron pa rin po akong peppermint. Okay? So, ito po ang aking gagamitin para magkaroon ng aroma ang aking apple cider charcoal soap. So, wala po akong other fragrance na gagamitin except yung peppermint essential oil. So, tabi na po natin ha. Ang gagawin ko po dito sa aking charcoal powder, ganito po yan ha. Bago ko po siya ihalo sa aking soap butter, akin muna pong ang tawag doon ay ililiquify. So, ibig sabihin po niyan, lalagyan ko po siya ng liquid. At hinay-hinay lang. Okay? So, I hope nakikita ninyo. Okay. Ang gagamitin ko po panghalo sa charcoal ay ito pong apple cider vinegar. Okay? Tabi-tabi muna. Kasi, dahil powder siya, medyo hindi maganda pag nagkalat. Alright. So, technique po ito, inisip ko lang po na ganito ang aking gagawin. Kasi normally, pag may powder ako, talagang dinidilute ko muna siya. So, yun ang parating nasa mindset ko. Kailangan, pag may powder, may liquid. Okay? Nakikita niyo po yung parang residue ba tawag doon ng powder. Okay. Malabas. Ang dahilan ko po kung bakit hinalo ko yung apple cider vinegar sa charcoal powder kasi yung quality ng charcoal powder nag-absorb siya, di ba? Maganda siya
mag-absorb ng anything na imimix mo sa kanya. And then, another purpose kung bakit ginawa ko yan is, yung vinegar kasi maamoy siya, 'di ba? So, yung amoy niya, mas mababawasan kapag hinalo mo o hinalo ko yung charcoal powder sa vinegar or yung vinegar sa charcoal powder, vice versa. Okay? So, i-mix ko lang siya. Actually po, ang init niya ha. Hindi ko po alam kung bakit mainit. Ang ibig sabihin kong mainit ay yung ano, yung ilalim, mainit. Ganyan na kadami maglagay. Nasa 1/2 cup yata ito. Yep. So, at naaamoy ko ang vinegar. Oops. Okay. Alright, so, ganyan na po siya. At mamaya po ihalo ko siya sa aking soap butter kapag nag-emulsified na. Okay? Set aside ko lang muna siya. Next na gagawin natin, ating ilalagay yung lye. Pag-pour natin yung lye sa ating oils. Okay? Sabi ko po kanina, ito pong lye solution ko ay ginawa ko po yesterday evening. So, malamig po siya. I mean, hindi siya yung parang nasa freezer ah. Okay. Mamaya po, ilalagay ko yung argan oil ko. Then, set it aside. I-emulsify ko muna po siya. Ang gusto. Ayan, so okay na. Okay. So, okay, nag-emulsify na po. Ngayon, dito ko po ipapasok yung paghalo ko ng charcoal. Charcoal po. Itong mixture ko ng apple cider vinegar at charcoal powder. Okay? So, ilagay ko muna itong hand blender ko sa loob para ready ako. Okay? So, tatansyahin ko siya muna kasi hindi ko muna siya ilalagay lahat. Dahil ang habol ko talaga dito is talagang black siya. Hindi yung pagka-gray, talagang black. Okay? Okay. So, dagdagan ko pa ulit siya. Parang hindi na masyadong amoy vinegar. Yan ang gusto ko, yung hindi ko maamoy yung vinegar.
Kung may amoy vinegar man, hindi masyadong matapang. Okay. So, isa pa. Last. Alright. And then the rest na iniwan ko, the rest ay pwede kong gamitin face mask. Actually, malapit na siya eh. Pero, hindi ko pa siya nilalagyan ng isa ko pang oils. At wala pa siya yung isa ko pang ingredient. Yan. Ang ganda niyan. Alright. So, mamaya-maya, haluin pa natin yan. Alright. Behave yan, peppermint. Okay. So, that's 2 ounces. Kasi yung bote na to ay 4 ounces siya. So, kalahati nyo, diba? Oh. 2 ounces. Hindi ko na siya sineparate na ang amoy peppermint. See? Wala na ang amoy vinegar. Very good. Actually, hindi ko na siya masyadong gagamitan ng okay. Pwede ko na siyang i-pour. Bango. Hindi amoy vinegar, but amoy peppermint. Yan ang gusto ko. Okay? And so, ang recommended na quantity ng fragrance at essential oil sa per pound of soap butter ay 0.5 ounces. And by the way, gumagamit ako ng ounces. Hindi ako gumagamit ng grams and pounds. So, ounces parati. Di bali, natutunan ko, self-study lang ako. Natutunan kong gumamit ng ounces kasi ganito yan. Hindi ako umattend ng kwentuhan muna tayo. Hindi ako umaattend ng seminar. Ako ay puro lang self-study. Tapos, trial and error. So, ang ibig sabihin niyan, marami akong sabon na puro trial and error. Okay? Tapos ngayon, dahil hindi ako nag-seminar, walang nagturo sa akin ito, bumili ako ng mga soap making books. Pinag-aralan ko, nagbasa-basa ako. At sa pagbabasa ko, nagkakaroon ako ng idea at naiengganyo akong sana makagawa rin ako ng katulad ng ginagawa nila. So, kaya yon ang first soap ko na ginawa,
Kasi mahilig ako sa mahilig ako sa aloe vera, yung basta may aloe vera ingredient. So, ang unang sabon na ginawa ko ay aloe vera soap. Right. Itong moisturize sa skin. So, andito ang ating soap mold center. Tabi-tabi natin yung ginamit natin. At handa na to. Iharap ko siya para makita ko. Hello po. Ako po ay nagbabalik after 2 days na gumawa ng apple cider charcoal soap. So this time po ay akin ang ikakat ang sabon na ito. So hopefully maayos siya, maganda ang kinalabasan. So it was sitting in the mold for 2 days. So it's time to cut. And I'll be using one of my soap cutters, yung nanggaling sa Essential Depot. Okay. Grabe, gusto ko na siyang i-cut kahapon pa lang. Sabi ko, wag muna. Alam mo naman tayong soap maker. Pag gumagawa ng sabon, gusto natin kaagad makita ang resulta. Okay? So, actually, nagano siya dahil I'm soaping in a room temperature, nagkaroon siya ng ang tawag doon ash. So, but anyway, ginawan ko ng paraan yan para mawala ang ash. Okay? So, saglit po at naglolobat na yata yung aking So, eto na po yun. So, ikakat na po natin. Ito ay 1 inches na soap cutter galing sa Essential Depot. Okay. So, ang gagawin ko, ilalagay ko siya mismo doon sa dito sa cutter. Okay, ganyan siya. Tapos, dito ko na lang tatanggalin. Para pa siyang para pa siyang malambot. Anyway. Let's see. Oh, wow. Malambot pa siya, pero okay na rin. Let's see that. Nakikita nyo ba? Ayan, nakikita na. Kinis niya. Malambot lang dito sa gilid. Alright. So, pakita ko nga ng ganito. Ayan po.
meron siyang soda ash, pero ginawan ko ng paraan. So, matigas na siya. This time, normally, ang aking size ng sabon ko is 1.25. 1 and 1/4. 1.25, yeah. So, but this time, talaga, i-exactohin ko ng 1 inches. Naku, mahirap linisin na naman tong soap cutter. Alright. Let's see that. Hindi ako talagang walang sample. Okay. Alright. Ito po yung nasa gilid. Isa sa gilid. Pwede na siguro itong sample. Okay. Natin dyan. Hindi ko lahat ipapakita. Alam mo, ang ganda kasi ng blender ko, yung hand mixer ko. Grabe, pag ginamit mo siya, hindi siya sa umpisa maingay, pero afterwards hindi na. Tapos yung pagkahalo niya, hindi siya, minsan may mga hand mixer nagpo-produce ng bubbles. Siya, basta alihin mo lang, ayusin mo lang syempre. I mean, hindi siya minsan nagpo-produce ng bubbles. So, nakuha ko na yung technique ng hand blender ko. Alright. So, cool, right? Okay, so hanggang dyan na lang po.